여러분 안녕하세요 and welcome back to K-Learn Korean Language Training. Once again, this is Gerard and for today's video, pag-usapan naman natin yung about sa payment, no? So bali yung payment po nung mga successful na naka-register is tapos na. So kaninang 5 p.m. lang po siya. February 14 and then up to 5 p.m. lang siya. So nabigyan ng chance yung mga mali yung na-edit or like may problem yung mga picture na na-upload. So since 7.5 lang yung kailangan, binigyan tayo ng chance na ma-edit yung mga maling or yung mga error na na-type natin. So ibig sabihin, yung mga naka-register, makaka-exam sila kung nagbayad sila nung registration fee, okay, na 1.4. So ngayon, ang kailangan natin gawin is mag-review na ng maayos kasi sa 7,500, 3,000 lang po yung makakapasok. Okay? So ngayon, tapos na yung registration, tapos na yung payment ng exam. So syempre, marami talaga yung mga disappointed, marami yung mga demotivated sa nangyaring registration kasi nga, ang konti lang nakapasok. Okay, 7,500. So ngayon, share ko lang sa inyo based on my experience sa 8 years ko na pag-assist ng mga EPS. Kasi karamihan ng mga nag-apply na interested sa pagpunta ng South Korea, una sa lahat ang gusto nila libre. Okay, pag may bayad yung training fee, feeling nila scam kagad siya. Okay? So in short, gusto nilang maging successful in a free way. Ganun siya, in a free way. So pagka ang tuition fee sobrang mahal, nagrereklamo sila. Kapag ka naman ang tuition fee ay sobrang baba, duda naman sila. So hindi mo alam kung saan ka lulugar. Tulad namin, 4,000 pesos yung online class, 5,000 yung face-to-face. So interested pero may duda, ganun. Okay? So yung pagpa-process kasi ng South Korea, kailangan mo talagang mag-aral. So hindi lang registration yung kailangan mong hintayin. Okay? Kailangan kung halimbawa kayo wala ng registration, kailangan kung interested ka talaga, mag-aaral ka na kaagad kasi language po ang kailangan yung ipasa. Ito pa, sa 8 years ko, karamihan ng nag-a-apply, magre-review lang yan kapag katapos ng registration at siguradong siguradong makaka-exam na sila, nakabayad na sila, dun pa lang sila magfo-focus ng review. Ngayon, hear me out. Okay? Ang hinintay niya sa registration is 1 year bago magka-registration ulit. So, ang ginawa niya sa buong 12 months is naghintay lang siya ng registration. Okay? Nanonood-nood lang siya ng mga vlog, nag-share-share lang siya ng mga memes, Hindi siya nagre-review. So pagdating ng registration, ganito yung mindset ng mga nag-a-apply karamihan, okay? Hindi ko sinasabing lahat. Pag talaga naka-register ako, nakabayad na ako, magfo-focus na talaga ako, magre-review na talaga ako, or mag-enroll na talaga ako sa K-Learn, ganon. So, imagine, yung hinintay niya sa registration is 1 year, and then, nung naka-register siya, 1 month lang yung pagitan, mag-exam na halos. Okay? So, laking sayang kung interested ka talaga, kailangan simulan mo talaga siya ng maaga. Mag-aral ka ng maaga hanggat wala pang registration ulit. Kung wala pang registration, hindi ka naka-register, ibig sabihin meron kang chance or binibigyan ka ng chance na makapag-review ng maayos kasi kailangan mo makapasa sa exam. Hindi lang makaregister sa exam, hindi lang makabayad sa exam, kundi may pasa nyo yung Korean language exam. Okay? Ito pa, pag ni-real talk mo yung Pilipino, magagalit yan sa'yo. Kahit magalit na kayo sa akin, okay? 8 years na ako sa business na to. Marami na akong mga nakausap, mga nag-i-inquire, mga naging estudyante. Ayun, yung unang problem talaga is magre-review lang ng maayos kapag nakabayad na talaga at sigladong makaka-exam na siya. Which is, di ba? Yung hinintay mo na 1 year kung nag-aral ka na, nag-enroll ka na, di sana naka-register ka tapos ready ka nang pumasa. Hindi ka lang ready mag-exam. You have to be ready na makapasa sa exam kasi yun yung pinaka-main requirement. Pangalawa, gusto ng mga Pilipino libre. Okay? Libre lang lahat. Gusto nila maging successful nang wala silang nilalabas na pera. Which is, parang dun sa SCAM, parang ganun ang gusto nila. Okay?
sa pag-a-abroad kailangan mo talagang gumastos, maglabas ng pera sa pagpa-process, okay? Especially kami, Korean Language Learning Center. Siyempre business 'to. Magtatrabaho kami, tuturuan namin kayo, i-a-assist namin kayo. Siyempre magkakaroon talaga yan ng bayad, okay? Yung iba kasi sabi 'pag nag-inquire, "Ay akala ko walang bayad, akala ko libre lang, may bayad pala." Yung gano'n. So, kahit magalit kayo sa'kin, itong sasabihin ko is totoo. Ang gusto ng Pilipino maging successful in a free way, okay? Gusto niya libre lahat. Pangalawa, ito may nagiging problem 'pag nagbayad naman siya, 'pag nag-enroll naman siya, Diyos ko talagang yung demand, lahat talaga. Gusto niya ikaw na lang lahat gumawa talaga. Wala na siyang gagawin kasi nagbayad siya, eh. Pero in fact siya yung nag-a-apply, so siya pa rin yung gagawa ng mga dapat niyang gawin, okay? So hindi libre ang pagiging successful. Gusto niyo maging successful, hindi siya libre talaga. Yung mga business owner na mga successful ngayon, ano yan, nalugi yan sila, naglabas ng pera. Ganon din dito, so mag-aaral ka, kailangan mo maglabas ng pera, mag-aral talaga. Huwag ka lang kasing makontento sa sa self-study, okay? Karamihan ng pumapasa, syempre self-study kasi yung mga nag-aaral nga, bumabagsak pa minsan. Yung paano pa kaya yung self-study na kung saan-saan lang kumukuha ng mga video. I'm not against the self-study per people, okay? Nag-ano lang, bale, nag so hindi naman tayo against dun sa mga nagse-self-study, 'di ba? Pero syempre kailangan nyo rin talagang mag-attend ng proper training kasi nga yung assistance, yung direction sa pagre-review. Kasi kami, experience kami. Galing kami ng South Korea, marami na kaming napaalis. So, ibig sabihin, effective yung mga program namin. So, dun sa mga interested po talaga, mag-i-invest talaga tayo. Hindi lang talaga tayo aasa sa libre. Wala pong success na libre. Although may mga nagsi-self-study na nakakapasa, pero hindi po lahat. Kung titignan nyo din, self-study is not for everyone. Okay? At ang ina-advise ko, mag-training muna kayo, proper training, and then after that, self-study. Pero kung self-study ka kaagad, tapos gagayahin mo yung pinapanood mo ng mga video, for example, syempre, yung mga tips na binibigay sa inyo, it might effective sa kanila, pero hindi effective sa inyo. Kaya, kung kayo ay interesado sa pag-aaral or pagpunta ng South Korea, ang taas ng sahod, di ba? 88,000 basic salary. So, hindi po siya libre. Magagastos talaga tayo. Pero dito sa K-Learn, affordable na siya. So, kung kayo ay interesado, kahit wala ng registration ngayon, kahit tapos na, kailangan mag-aral ka na ng maaga. Okay? Kasi language yung kailangan mong ipasa. Hindi ka lang mag-aaral kapag after ng registration at nakabayad ka na. It's not a good move, ika nga. So, kailangan bago, paghahandaan mo talaga siya. So, in a span of 6 months, 1 year, marami ka nang matututunan, marami ka nang mamemorize. So, mariready ka na talaga pag meron ng registration. Okay? Hindi yung after lang nung exam, dun ka palang magre-review. So, malabo pa din pumasa pag ganun. So, eto, ang mga sinabi ko is mga experience ko lang din sa mga nag-i-inquire sa akin, sa mga naging student ko. So, hindi lang naman siya kwento-kwento lang. So, kasi nung ako nagbayad din ako nung nag-aral, kailangan din talaga kasi proper training. So, kung ikaw interested, PM ka lang dito sa amin or sa Blue App, K-Learn, Korean Language Training. Face-to-face namin is 5,000 and then online is 4,000. Same lang din naman yung mga ituturo at assistance. So, practically speaking, mas okay din naman sa online kung kahit saan kayo sa bansa, pwede kayong mag-aral. And then pupunta pa lang naman kayo sa DMW kapag mag-e-exam na. So yung registration online lang din siya, assistance online din siya, pwedeng-pwede po siya. So kung ikaw ay natuto sa video na to, paki-share mo naman, pakikalat mo naman sa mga friends mo para wag na silang mabudol sa mga sobrang mahal na learning center. And then hindi natin kailangan magbayad na sobrang mahal. Apakadali lang ng pag-aaral ng Korean language. Basta tama yung direction mo sa pagre-review, and then yung mag-a-assist sa'yo is experience sa buong process. Kayang-kaya mong makaalis. So once again, this is Gerard from K-Learn Korean Language Training. Sana po may natutunan kayo sa video na to. At yung mga sinabi ko is all about my experience. Okay? Maraming salamat. And mag-enroll ka na. Mag-aral ka ng maaga para makapasa ka. Okay?